now tuning in to Kilabot Pinoy Horror Stories, the podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify. Mga repakol, nakaplano na ba ang inyong mga holidays at long weekend this 2024? Good news! Dahil hassle-free na ang pagbubook ng inyong mga itinerary and hotels via Klook. Just use my promo code Kuya Totoy to get your 5% discount in hotels and 3% off in any activities. Applicable in domestic and abroad. So what are you waiting for? Book it, Klook it! Sa pagsabit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot, the Pinoy Horror Stories. Magandang araw sa inyo mga repakol. Ako nga pala si Kuya Totoy, ang boses sa likod ng mga kwentong kilabot na inyong napapakinggan. Espesyal ang episode na ito dahil may makakasama tayo upang ikwento kung ano nga ba ang bumabalot na misteryo sa Samar o sa nawawalang syudad ng Biringan. Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tata Elmo. Ako po ay tubong Samar at alam ko rin po ang inyong iniisip. Marahil ay iniisip nyo kung pamilyar ba ako sa nawawalang syudad ng Biringan. Ito po ang ikikwento ko sa inyo ngayon at sana ay mabuksan ang inyong isipan patungkol sa misteryong lugar na ito. Ang probinsya ng Samar ay mayaman sa iba't ibang klase ng kultura at paniniwala. Kaya't ito'y naging sentro ng mga paniniwalang kabawalaghan. Isa na rito sa kanilang pinaniniwalaang misteryosong lugar ay ang syudad ng Biringan. Ang pangalan nito ay hango sa waray na salitang Birilngan, na ang ibig sabihin ay hanapan ng mga taong nawawala. Ang mga misteryosong taong nakatira sa Biringan ay umaagaw ng buhay at kanilang dinadala sa lugar na sa waray ay tawaging Taay. Mayroong tatlong dahilan kung bakit nila kinukuha ang buhay ng mga tao. Una ay ang pagkagusto nila dito. Ikalawa ay ang pagkaawa nila sa iyo at ang ikatlo ay ang pagkakaroon ng mga atraso sa kanila. Maraming mga bagay-bagay at mga matibay na ebidensya na nagpapatunay patungkol sa syudad ng Biringan. Ang kanilang reyna ay nagngangalang Carolina, na nagmula sa lugar ng Blanca na nasa bayan ng San George, Western Samar. Ang syudad ng Biringan ay nasa gitna ng Pagsanhan, Western Samar at Barangay Concepcion, Gandara, Western Samar. Maraming mga paniniwala ang nagpapatunay
patungkol dito at isa na rito ang aking pinsan. Habang siya ay naliligo sa ilog, nakakita siya ng isang makinang na barko na pinaniniwalaang Doña Paz, isang malaking barkong lumubog noong taong 1987 na pinaniniwalaang nasa syudad na ngayon ng tawaging Biringan. Ang nasabing barko ay lulan ng mga taong nakaputi ang damit na mga namatay noong panahong ito'y lumubog. Noong makita ito ng aking pinsan, siya ay nagtago sa isang poste. Ngunit siya'y nakita ng isang taong sakay ng barko at malakas na sumigaw patungo sa kanyang kinatatayuan at sinabing, "Kaibigan, gusto mo bang sumama sa aming kasiyahan?" Sa matinding kilabot na kanyang naramdaman, ay kumaripas ng takbo pauwi ang aking pinsan. Sa pagdaan ng Doña Paz, ito'y nagiging dahilan ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga taong nasa komunidad ng Gandara. Kung kayo ay hindi naniniwala, maaari nyo itong i-research. Walang namamatay sa Gandara nang nagsosulo. Hindi pa nga naililibing ang isa, mayroon na namang kasunod. Kapag buwan na ng Pebrero na siyang kapistahan ng lugar ng pagsanhan, ang tulay ng Gandara ay napuputol sa gitna upang paraanin ang mga nasabing barko. Ang barko ng Doña Paz ay malimit na huminto sa ilog ng barangay Minda, Gandara. At ang mga lulan nito ay nakapilang bumababa upang pumunta sa simbahan ng Gandara, ang Saint Michael the Arcangel Parish Church. Ito'y istorya rin na nagpapatunay patungkol sa Biringan. Ilan sa mga nagmamaneho ng kanilang mga bangkang demotor sa ilog ay malimit na mapadaan sa nasabing lugar. Kapag sila'y naririyan na sa kalagitnaan, sila'y nakakarinig ng animoy kasiyahan at walang taros na pagsasaya sa saliw ng mga tugtuging pangpiesta. Ang kanilang pinagtatakhan ay kung saan galing ang nasabing tunog na wala namang katao-tao sa kagubatan, na tanging ang mga naroon lamang ay mga hayop at mga punong kahoy. Kung tayo ay pupunta sa kagubatan ng Biringan, makikita nating alagang-alaga ang mga punong kahoy na sakop ng syudad. Ngunit ang mga nasa paligid nito'y tuyong mga dahon at lantang mga halaman na animoy hindi inalagaan sapagkat hindi ito sakop ng kanilang teritoryo. Mayroon pang karanasan na magpapatunay sa lugar ng Biringan. Isang bus na galing sa Maynila ang dumaraan patungong Katbalogan, Samar. Ang mga nagmamaneho nito ay nagtataka sapagkat sa kanilang pagmamaneho ng bus na lulan ng maraming pasahero ay nakakakita sila ng mga karatula na maligayang pagdating sa syudad ng Biringan. Sa pagkakakita ng karatula ay siyang biglang kinabahan sa kanyang pag-aakalay na ligaw sila ng daan
sa kadahilanang wala sa mapa ang kanilang tinatahak na lugar. Magbubukang liwayway na nang sila'y bumangon. Sa pagbangon nilang iyoy, sila'y nagulat sapagkat ang bus na kanilang sinasakyan ay nasa taluktok na ng bundok at ito'y bumangga na sa punong kahoy. Marami pang mga Tata Elmo? Tata Elmo? Mga repakol, nawala si Tata Elmo sa linya, no? Meron pa siyang ikikwento eh. Meron pa siyang sasabihin na putol. Tawagan ulit natin siya, no? Dial ulit natin para makontak na natin. Medyo nag-aalala ako eh. Sana sagutin niya. Kuya Totoy, tulungan mo ko. Andito na sila. Diyos ko. Tata Elmo, ano po nangyayari? Sino po nandiyan? Sino po kasama nyo? Gusto nyo po ba tumawag na ako ng mga pulis? Ano po nangyayari, Tata Elmo? Ikaw, huwag mong subukan ang aking pasensya. Huwag mong ilalabas ang lihim ng piringan. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!